Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo. Karanasan ko ito noong kapanahonang binata pa lamang ako. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang David. Kasalukuyang naninirahan dito sa Palo Leyte. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo sa lugar ng Samar. Sa dati naming tirahan ng mga magulang ko. Bata pa lamang ako, malapit na ako sa aking amang si Celso. Isang antingerong albularyo ang aking ama. Sumasama-sama ako sa kanya sa tuwing may pinupuntan siyang mga liblib na lugar, kasama ang kanyang kaibigan. Halos linggo-linggo ay wala kami sa bahay ni tatay gawa ng palagi kaming umaalis at nagpupunta sa kung saan-saan para maghanap ng mga mutya. Kasama ang kanyang mga kaibigang tulad niya rin ay isang antingero. Noong una, hindi pumapayag ang aking ina na sumasama-sama ako sa aking ama. Dahil sa baka mamaya ay mapahamak umano ako nun. Hindi naman umano lingid sa kanya ang tungkol sa pinagagagawa ng aking ama. Alam niya umano na minsan ay may nakakasagupang mga masasamang nilalang ang aking ama kasama ang mga kaibigan nitong antingero. Kung kaya't hanggat kasama ko ang aking ama, ay hindi siya mapalagay sa bahay. Nangako naman sa aking ina ang aking amang walang masamang mangyari sa akin hanggat kasama ko siya. Magdiwala lamang umano ito at ipanatag ang sarili. Pinakiusapan ko naman ang aking inang payagan niya na akong sumama kay tatay. Dahil gustong gusto ko rin talagang sumunod sa yapak ng aking ama. At balang araw ay magiging tanyag rin akong antingero. Katulad niya. Dahil nga sa pakiusap at pangungulit ko ay wala nang nagawa ang aking ina. Kundi ang pumayag na lamang nun. Sa edad niyang 21 ay unti-unti na akong nakikilala bilang isang antingerong albularyo. May mga ginagamot na rin ako mga nabarang, inaswang, at kung ano-ano pang mga nagkakasakit na tanging ang may kagagawan ay ang mga masasamang nilalang. Isang beses nga, kasalukuyan akong nasa bahay ng kaibigan ko sa Karatig Baryo. Kakarating lang namin galing sa ibang lugar. Gawa ng may ginamot kaming taong matagal nang unti-unting binaunan ng barang ng isang aswang na may lahing mambabarang nun. Mabuti na lamang at naagapan namin kaagad at nagawan ng paraan. Dahil kung hindi, tiyak ay paglalamayan na ang taong ginagamot namin nun. Mabuti na lang talaga at naagapan natin kaagad yung taong yun, di ba? Kundi, nako, tinuluyan na siyang yariin ng aswang. Napapalatak na wika ni William. Tumango ako sa sinabi ng kaibigan ko. Ibinagsak ko ang katawan sa mahabang upuan. Napagod kasi ako sa pinuntahan namin nun. Nung ipipikit ko na sana ang mga mata ko at pansamantalang umidlip. Walang ano-ano'y bigla na lamang bumukas ang pintuan. Malakas na lumagabog yun na animoy aligagang-aligaga ang taong nagbukas. Hindi man lamang ito nagdahan-dahan sa pagbukas dahil nakakaistorbo ito. Kuya William! Tulong! Tulungan mo ako, kuya! Naririnig kong sigaw ng isang paslit nun. Napabalikwas ako ng bangon at tiningnan ng paslit na mabilis nang tumakbo papalapit sa kaibigan ko. Nang tuluyan na itong makalapit at mabilis na nagtago sa likuran ni William. Anong nangyari, Intoy? Bakit takot na takot ka? Pag-aalalang tanong ng kaibigan ko sa paslit na yon. Sa humihikbing boses ay nagmamakaawang nakiusap ang paslit na tulungan umano ang kanyang ina dahil sinasaktan na naman ng kanyang ama. Ano? Tila hindi makapaniwalang tanong ni William sa paslit nang iharap niya ito para kausapin. David, tol, dito ka na muna. May ipupuntan lang ako sandali. Magpahinga ka lang dyan.
Babalik din ako kaagad. Baling sa akin ni William at agad nang naglakad palabas ng bahay kasama ang paslit na yon. Teka lang sandali, William. Sandali, sasama ako. Tawag ko naman sa kanya at agaran ng sumunod sa kanila. Nagmamadali na kaming maglakad papunta sa bahay ng paslit na yon. Makalipas ang ilang sandali, nang nasa bakuran na kami ay rinig na namin ang pagsisisigaw ng isang babaeng nagmamakaawang tulungan ito. May mga tao namang nag-uumpukan sa labas ng bahay nun. Pero ni isa ay walang nagtangkang pumasok at tulungan ang babaeng nagsisisigaw. Bagkos ay parang mga timang ang mga itong nag-aabang lamang sa labas ng bahay. Tabi! Tabi! Tumabi kayo! Paraanin niyo ako! Sigaw ni William sa mga taong nag-uumpukan. Nagbigay naman ng daan ang mga tsismosang kapitbahay. Nung pihitin ni William ang pintuan, nakasarado yon. Kaya ang ginawa niya ay buong lakas na sinipa niya ang pintuan na yon. Sa unang pagsipa niya ay nabigo siyang buksan ang pintuan. Kaya naman muli niyang sinipa ulit upang sa ganon ay mabuksan na. Pero mukhang napakatibay ng pintuan gawa ng kahit anong gawin niya ay hindi yan mabuksan-buksan. Kaya naman tinulungan ko siya. Sabay na tinadyakan namin ang pintuan. Dahilan para mabuksan ito. Pagkabukas ng pinto, tumambad sa amin ang nakahandusay at kaawa-awang ina ni Intoy. Purong pasa ang braso nito at mukha. Putok ang bibig at halos hindi na ito makilala pa. Hindi ko napigilang makaramdam ng awa sa babae nang tingnan ko siya noon. Akmang susugurin na sana ng ama ni Intoy ang ina nito pero mabilis na akong kumilos. Nilapitan ko ang ina ng paslit at agad na iniharang ang katawan ko. Nang sa ganon ay hindi matamaan ng kamao. Bago pa man tumama sa akin ang kamao ay mabilis nang sinipa ni William ang ama ni Intoy. Pagkatapos ay inundayan ng sunod-sunod na sapak sa dibdib. Hanggang sa tuluyan nang natumba sa sahig ang lalaki ng tatsumuka ng dugo. Hayop ka! Anong karapatan mo para manakit ng babae, ha? Nababaliw ka na ba? Sumisigaw noon si William habang pinanggigilang pinagsasapak yung lalaki. Kaagad ko naman siyang pinigilan gawa ng baka mapatay niya pa yon. Tol, tigil mo na yan. Baka mamaya madali mo pa yung taong yan eh. Hinihingal na sumalpak siya ng upo sa may sahig. Samantalang ang lalaki naman ay halos hindi na makagalaw dahil sa kalabisang ginawa ni William noon. Ilang segundo nga lang ang nakalipas. Nakita kong nawalan ng malay ang lalaki. Dali-dali namang naganap si William ng panali at noong makahanap na nga siya ay agaran niya nang itinali ang lalaki sa gilid ng higaan. Kailangan natin siyang itali. Baka mamaya kapag nagising, makapanakit na naman eh. Kumunot ang noo ko at tinanong ko si William kung bakit kailangan pang itali ang lalaki. May tangan ba ito sa kaliwang gawain na dapat katakutan? Kasi kung gaya ng karaniwang normal na tao lang, tiyak naman akong hindi na mananakit pang lalaki pagdilat ng mga mata niya. Dahil malamang sa malamang, mahihimasmasan na ito sa kabaliwang pinagagagawa niya noon. Ikaw ba naman yung masapok ng isang antingerong may tangang mutya ng kampana, di ba? Tingnan lang natin kung hindi mabasag yung panga mo sa isang sapak na lang nito. Hindi ko rin alam tol eh. Nagulat na lang ako nang biglang pumunta sa bahay namin si Intoy at humihingi ng tulong. Naguguluhan at tugon ng kaibigan ko. Sinabi pa ng kaibigan kong ilang linggo kasi siyang nawala sa baryo. Kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Bastang alam niya lang ay mabait at mapagmahal na tao ang ama ni Intoy. Nagulat naman ako nang magsalita ang matandang kakapanhik pa lamang sa loob ng bahay. Sabay pa kaming napalingon ni William sa matanda. Sinabi nitong isang antingero umano ang ama ni Intoy.
Kabilang ito sa mga antingerong kasamahan ng ama ni William. Isang mabait at ulirang ama naman o manonoon si Mang Benjamin, ang ama ni Intoy. Nagbago lamang ang pag-uugali nito noong may nakuha itong kakaibang medalyon. Ang dating mabait at pasensyosong ama at mapagmahal ay naging mainitin na ang ulo at palagi nang nakasigaw. Simula nang umuwi si Mang Benjamin mula sa paghahanap ng anting-anting at iba pang mga mutya, ay para na itong baliw na hindi mapakali. Palagi nang nagsasalita na para bang may kinakausap, pero wala naman silang nakikitang kausap nito. Palagi na rin naghahasa si Mang Benjamin ng itak at bumubulong-bulong ito sa sarili na may papatay numano. Hindi umano ito papayag na kunin ng pamilya niya. Mas mabuti pang magkamatayan na muna umano bago makuha ng aswang ang pamilya nito. Anito pa ng matanda. May mga madaling araw umanong naaalimpungatan ito at napapansin na nasa labas ng bahay si Mang Benjamin at tila ba may kinakausap. Pero kapag sinisipat naman ito ng matanda mula sa siwang kung sino ang kausap nito, ay wala naman itong nakikita nun. Napapansin din ng matandang palaging hawak-hawak ni Mang Benjamin ang medalyon na may nakaukit na letrang hindi niya maintindihan. Ni hindi niya nga yun mabasa. Kapag tinatanong niya si Mang Benjamin tungkol sa medalyon, ay pabulyaw ito kung makasagot. Napapansin niya ring nag-iiba lamang ang ugali ni Mang Benjamin kapag suot-suot nito ang medalyon nun. Nang banggitin nga ng matanda ang huling kataga, ay tiningnan ko ang lalaking walang malay. Doon ko pa lamang napansin itong may suot-suot palang medalyon. Teka, bakit hindi ko agad naramdaman yung presensya ng suot na medalyon ni Mang Benjamin? Hindi ko nga man lang napansin na may suot pala siyang medalyon eh. Mukhang may kakaiba nga sa medalyong yan. Sambit ko sa sarili ko nun. At nakatuon lamang ito sa medalyon. Sandali lang po, sino po pala kayo? At bakit tila mukhang marami kayong alam tungkol kay Mang Benjamin? Baling kong tanong sa matanda nun. Nagpakilala naman ng matandang malayong kamag-anak na siya ni Benjamin. Minsan ay nakikitulog siya ng ilang araw sa bahay ni Mang Benjamin kapag nagagawi siya sa baryo. Kaya naman nalalaman niya mga pinaggagawa nito. Minsan niya na umanong sinaway ang lalaki at pinayuhang huwag saktan ng asawa at anak dahil hindi tama ang ginagawa nito. Pero nakatikim pa siya ng sapak mula sa kamao ni Mang Benjamin. Pero kahit na ganon, paulit-ulit niya pa rin pinagsasabihan yon. Kung alam ko lang na mangyayari ulit ito, hindi na muna ako umalis dito sa bahay. Hindi ko na sana iniwan si Merly para kahit papano ay may sumaway kay Benjamin. Rinig kong wika ng matanda. At nahahalata ko sa boses nito ang pagsisisi nun. Dahan-dahan akong lumapit kay Mang Benjamin at tiningnang maigi ang medalyon. Nang akmang hahawakan ko na sana yon, bigla na lang akong napaatras. Sa kadahilan ng may kung anong itim na enerhiya ang humarang sa may medalyon. Para hindi ko mahawakan yon. Sa bawat pagtatangkang hawakan ko ang medalyon ay nakakaramdam ako ng napakainit na para bang nagbabagang apoy. Takte, meron sa suot niyang medalyon at hindi ko mahawakan yon. Tinangkang kunin na rin ni William ang pag-aaring medalyon ni Mang Benjamin. Pero gaya ko ay hindi niya rin nahahawakan ito. Napapailing na lamang siya sabay na palatak habang pinagmamasdan ng medalyon. Malabong maalis natin yan sa leeg ni Mang Benjamin, tol. Kailangan siguro siya yung kusang maghubad niyan eh. Tiningnan ko ang kaibigan ko at sinabi sa kanyang hintayin na lamang naming magising si Mang Benjamin.
saka namin ipapahubad dito ang suot na medalyon. Kailangang maalis nito sa katawan ng suot na medalyon. Dahil kung hindi ako nagkakamali, ang gabay ng medalyong suot ng lalaki ang siyang kumukontrol dito para manakit ng inosenteng tao. Sa paglipas ng mga oras matapos gamutin ng matanda ang mga pasa at sugat ng babae, nagising na rin ang lalaki nun. Nanlilisik pa rin ang mga mata nitong animoy baliw at pilit na nagsisisigaw na pakawalan naman siya. "Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako dito! Humanda kayo sa akin! Papatayin ko kayo sa oras na makawala ako dito!" "O teka lang. Kakabalik lang ng ulirat mo, napakainit ka agad ng ulo mo. Relax ka lang." Wika ng kaibigan ko nun. Muli namang sumigaw ang lalaki at pinagmumurang kaibigan ko. Sige, papakawalan kita pero sa isang kondisyon. Hubarin mo yung suot mong medalyon. Saka kita papakawalan." "Sino ka para sundin kita?" Hindi ko huhubarin ang suot kong medalyon." Galit na tugon ni Mang Benjamin at para na naman itong baliw na pilit nang nagsusumigaw at nagwawala. Kahit anong sabihin ng kaibigan kong papakawalan niya lang ang lalaki basta mangako itong huhubarin ang suot na medalyon. Mariing tumanggi ang lalaki nun. Sa kakaibang boses na para bang sinasapian, ay sinabi nitong kahit anong mangyari, ay hindi nito huhubarin ang suot na medalyon. "Hayaan mo na muna, tol. Sa nakikita ko, magmamatigas pa rin yung taong yan. Kahit nabugbugin mo pa ata ng bugbugin yan eh. Hindi niyan susundin yung sinasabi mo. Umisip na lang tayo ng ibang paraan para maalis yan sa katawan niya." Bulong ko sa kaibigan ko nun. "Tama ka dyan, tol. Nababanas na nga ako sa taong yan eh. Sarap sabakin. Para makatulog na ulit at manahimik na." Napabuga na lamang ako ng hininga habang tinitingnan ng taong patuloy pa rin sa pagpupamilit makawala sa taling nakapalibot sa katawan nito. "Siya nga pala, tol. May naisip ka na bang paraan kung paano maalis yung suot na medalyon ng taong to?" Tanong ni William. "Sa ngayon, wala pa eh." Lumipas sa maghapong yon ay abala kami sa pag-iisip kung ano ang mga dapat paraan para maalis ang medalyon. Pero kahit anong paraan ang isipin namin ay wala pa rin talaga. Hindi namin alam kung paano yun maalis. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan para makuha lamang ito. Pero bigo pa rin kaming magkaibigan. Sa halip ay mas lalo lamang nagwala ang ama ni Intoy nun. "Siguro, tol, kailangan na nating humingi ng tulong kay tatay. Baka may alam siya sa pinoproblema natin ngayon. Hindi naman kasi natin pwedeng pabayaan na yung taong to at baka mamaya ay makapatay na talaga siya." Sumang-ayon ako sa sinabi ni William. Kaya naman dinala namin si Mang Benjamin sa bahay ng kaibigan ko. Nagulat naman ang ama ni William nang makita niya ang kapitbahay nilang akay-akay namin nun. "Oh, anong nangyari dyan? Bakit parang namang ginawa niyong baboy na lilitsunin yung taong yan? Nakatali pa yung katawan oh." Pagtatakang saad ng ama ni William. Itinali muna ng kaibigan ko sa balkonahe ng bahay nila si Mang Benjamin. Pagkatapos ay sa kanya palang isinalaysay sa kanyang ama kung ano talagang nangyari. Matapos niyang isalaysay ang nangyari ay narinig ko namang napapalatak ang ama ng kaibigan ko. Sinabi nitong may narinig na itong istoryang kaparehong-kapareho sa nangyari kay Mang Benjamin. Ang kaibahan lamang ay namatay ang buong pamilya ng taong may suot-suot ng medalyong may gabay umano ng demonyo. Isa-isang pinatay ng taong yun ang buong pamilya nito. Dahil yun umano ang utos ng gabay ng suot nitong medalyon. Alam nyo,
Matagal na panahon nang nakalipas nang marinig ko yung kwentong yun eh. Ang ama ko pang nagkwento sa akin noon. Hindi ko alam na magpasa hanggang ngayon pala patuloy pa rin palang namiminsala yung bagay na yan. Wika ng ama ni William. Hindi ako makapaniwala sa ikinuwento ng ama ni William dahil sa ngayon pa lamang ako nakarinig ng ganong klase ng karahasan. Tinanong ko si Mang Arturo kung ano ang nangyari doon sa may tangan ng medalyon. Sinabi naman itong bigla na lamang nawala ang taong yon matapos patayin ng pamilya nito. Pero ang kumakalat na balita o noon ay pinatay ng aswang ang taong may tangan ng medalyon. Nang tanungin ko ang ama ng kaibigan ko kung nasaan na ang suot ng lalaking pinatay ng aswang, sinabi nitong walang nakitang medalyon sa bangkay. Nang ibig sabihin lamang nun, may ibang may alam tungkol sa karunungan ang nakakuha nun. Isang gabay ng medalyon yung bumubulong dun sa may tangan na patayin yung taong napagkainteresan nito, nagawa ng hindi maganda. Sambit ko. Narinig kong tinanong ng kaibigan ko ang ama nito kung may paraan pa ba kung paanong maalis ang medalyong suot ni Mang Benjamin. Kahit anong gawin kasi namin, ay hindi namin maalis yon sa leeg ng lalaki. Dahil may itim na enerhiya ang bumabalot sa medalyon na yon. Nagamit na namin ang lahat ng paraan, puder, bakod sa katawan at iba pang klase ng orasyon na alam namin. Pero hindi pa rin namin mahawakan ng medalyon. May alam akong paraan. Kaya lang, kailangan niyo munang mahanap ang isang mutsyang kayang bumasag sa poder na nakapalibot sa medalyon na yon. Wika ng ama ni William. Dagdag pa nito, naramdaman niyang sinakop na ng itim na enerhiya ang katauhan ng lalaking yon. Kailangan sa lalong madaling panahon ay mahanap namin kaagad ang mutsyang yon para mabasag ang itim na enerhiyang bumabalot sa medalyon. Nang sa ganon ay mahawakan na namin ito. Anong mutya po yung sinasabi ninyo, Mang Arturo? Mutya ng kabibe. Sa pagkakatanda ko, ayon sa kwento ng aking ama, ang mutya ng kabibe lamang ang siyang makakapagpabasag ng itim na enerhiyang bumabalot sa medalyong yon. Tugon ni Mang Arturo. Kung ganun ho, saan naman mahanap tayo mutya ng kabibe? Sinabi ng ama ni William na papasamahin niya kami sa kaibigan niyang antingerong hanapin ang mutya ng kabibe nun. Kailangan naming mahanap agad yon bago pa man may makahanap na iba. Kung gusto niyong iligtas ang taong ito at ang pamilya niya, abay kumilos na kayo kaagad hanggat hindi pa huli ang lahat. Huwag niyo nang alalahan ng taong ito. Ako na muna ang bahalang magbantay sa kanya hanggat wala pa kayo. Nang hapong ding yon ay pinuntahan namin ng kaibigang sinasabi ni Mang Arturo na naninirahan lamang sa karatig lugar. Kahit hindi ako masyadong kumbinsido sa sinasabi ng ama ni William na ang mutya ng kabibe ang siyang makakapagligtas kay Mang Benjamin at sa mga taong nakapaligid dito. Sumunod na lamang ako sa kaibigan ko at magbabakas sakali nun. Nang matuntun na namin ang bahay ng kaibigan ni Mang Arturo, sinabi namin ditong tungkol sa nangyari. Sinabi naman itong wala na kaming sapat na panahon, kaya kailangan ay lumakad na kami kaagad at hanapin ang mutya nun. Maganda kayo. Bukas ng hapon ay kailangan nating pumalaot para hanapin ang mutya ng kabibe. Tamang-tama. Mataas ang buwan sa kalangitan bukas ng gabi. Bibihira lang magpapakitang mutsyang yon. Kaya't ipagdasal ninyong dalawa na sana nga lang ay mahanap natin kaagad yon. Sambit ni Tandang Isko. Dagdag pang wika nito ay kailangang magpahinga na muna kami ngayon. Dahil paniguradong mapapalaban umano kami bukas ng kaibigan ko na ito. Mag-ipon kami ng lakas ng sa ganon
ay hindi kami basta-bastang madadaig sa nilalang na makakaharap namin sa paghahanap ng mutya na yon. Nang sumapit na nga ang gabi ay maaga kaming nagpahinga. Habang nagpapahinga, ay nakarinig kami ng mahihinang pagsinghap sa labas ng bahay na animoy, hinihingal at naghahabol ng hininganon. Kaagad na napabalikwas ako ng bangon at tinanong ang kaibigan kung naririnig niya ba ang mahinang ingay sa labas ng bahay. Tumango naman siya at sinabing kanina niya pa naririnig umanon. Sinabi ko sa kanyang may kakaiba akong presensyang nararamdaman sa labas ng bahay. Hindi ko nga lang matukoy kung anong klaseng presensya yon. Hayaman na si Tandang Isko ang humarap sa nilalang na nasa labas, David. Magpahinga na lang tayo. Sabi niya, kailangan natin magpahinga para sa kinabukasan eh. Isa pa, marami na nangyari sa ating ngayong araw kaya pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Reklamo niya pa. Dahil nga sa sinabi ng kaibigan ko, ay hinayaan ko na lamang siya. Muli na lamang akong nahiga at ipinikit na ang mga mata. Pinilit ang sariling makatulog. Pero kahit anong pagpupumilit ko makatulog ay hindi pa rin talaga ako inaabot ng antok nun. Sa kadahilan ng naririnig ko ang mga naglalabugan sa labas ng bahay. Kasabay pa noon ang mga pag-angil ng nilalang at mahinang huni ng wakwak. Nang tingnan ko naman si William, ay mukhang nakatulog na ito sa labis na kapaguran. Bumangon ako at sumili pa sa labas ng bahay para tingnan kung ano na ang nangyayari sa labas nun. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko ang dambuhalang nilalang. Kaharap ni Tandang Isko. Kitang-kita ko ang matikas na pangangatawan ng matandang nakikipaglaban sa aswang. Sa bawat pag-unday nito ng punyal, walang kalaban-laban ang nilalang na yon. Tanging mga pag-angil at alulungan na lamang ang naging tugon ng nilalang. Pero bigla na lamang natumba ang matanda. Nang may isa pa ang mabilisang dumamba dito at walang habas na pinagkakalmot yon. Nakita kong nahihirapang makabawi ito sa pagkabigla. Nakita ko pang iniharang ng matanda ang braso nito sa mukha nun. Nang sa ganoon ay hindi matamaan ng mahahabang kuko ng aswang ang mukha nito. Dahil sa nakikita kong nahihirapan na ang matanda sa pakikipaglaban, nagmadali akong lumabas ng bahay at mabilis ko itong sinaklolohan. Bitbit ang buntot pagi. Walang habas na pinaghahambalos ko ang dalawang nilalang na pinagtutulungan ng matanda. Halos gutay-gutay na ng mga ito si Tatang Isko dahil sa mga kalmot at sugat na natamo. Kung hindi ko pa tinulungan ng matanda, malamang sa malamang ay para na itong pagkain ng tigring pinag-aagawan at pinagpira-pirasong gamit ang mga tatalas na kuko at pangil ng nilalang na yon. Nang malapit ko nang matalo ang mga aswang, ay nag-ipon ng lakas sa mga ito at mabilis nang tumakas. Tatang Isko, ayos lamang po ba kayo? Kaya niyo po bang tumayo? Pag-aalalang tanong ko sa matanda nang malapitan ko na siya. Abay, sira ulo kang bata ka. Mukha ba akong maayos sa lagay na to? Tingnan mo nga itong itsura ko kung mukha bang maayos. Reklamong tugon ng matanda na yon. Sinabi pa nitong tulungan ko siyang makabangon at akayin papunta sa loob na bahay. Dahil hindi niya na kaya pang gumapang papasok. Lintik na yon. Hindi ko inaasaang may isa pang aswang darating at dadamban ako biglaan . Ang sakit tuloy ng tagiliran ko. Pakiramdam ko'y nabalian ako ng buto. Reklamong wika ng matanda. Napaigik pa ito ng tulungan ko na siyang akayin papasok sa loob ng bahay. Kayo naman po kasi, dapat nilulugar niyo yung katabangan dyan sa katawan niyo. Alam niyo naman pong matanda na kayo, abay, nakipagsagupa pa kayo doon. Paano na lang kung wala kami dito ng kaibigan ko?
di pinagpiesta na kayo. Abay, sinermonan mo pa akong bata ka ha? Kilala mo ba itong matandang sinesermonan mo? Baka hindi mo alam. Isa ako sa mga bantog na antingero dito sa lugar na tinitirahan ko. Takbuhan ako ng mga taong may kailangan. Lalo na yung pagdating sa mga ginagambala ng aswang. Pagmamalaking wika ng matanda. Natawa na lamang ako ng bahagya dahil nakita kong inis na inis sa sinabi ko si Tatang Isko. Ay, ewan ko nga ba. Ang ipinagtataka ko ay bakit bigla na lamang may sumugod na aswang dito sa bahay. Sambit niya. Ayon pa dito, baka may kinalaman raw kami ng kaibigan ko sa nangyari. Dahil sa tagal-tagal na panahon na umanong walang nagawing aswang sa bahay niya. Kung kailan nagkaroon siya ng bisita ay saka palang may aswang na sumugod at mukhang galit na galit ang mga yon. Bumuntong hininga ito't napangiwipa ng utusan akong kunin sa silid tulugan niya ang langis na gagamitin niya sa panggagamot. Kagad ko namang kinuha sa silid niya ang langis nun. Ako na ho yung gagamot sa mga sugat niyo. Sige iho. Maraming salamat. Abay teka, nasaan ba yung kaibigan mo? Tulog na ba? Opo, tulog na siya. Mukhang napagod yata siya sa nangyaring kaganapan kanina. Kaya nung nagpahinga na ayon, bagsak kaagad. Tumangutango lang ang matanda at hindi na muling nagsalita pa. Ako naman ay ipinagpatuloy na ang gamutang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ang gamutan. Sinabihan niya akong magpahinga na rin. Mukha namang hindi na umano makakabalik ang mga nilalang na yon. Kinabukasan, pasado alas 5 pa lamang ng hapon ay pinaghanda na kami ni Tatang Isko. Sa paglipas ng mga oras at kasalukuyan na kaming naglalakad papunta sa dagat, napansin kong huminto si Tatang Isko nun. Nang medyo makalayo na kami ni William, ay saglit na nilingon ko ang matanda. Napakunot-noo ako nang makita ko siyang nagsasalitang mag-isa. Tapos mamaya ay tatawa na naman ito ng tatawa, pero sa mahinang boses lang. Tol, William, mauna ka na muna doon sa bangka. Hihintayin ko lang si Tatang Isko. Bitbit ang mga kagamitan ay nauna nang maglakad ang kaibigan ko, papunta sa nakadaong na bangka. Nagmadali naman akong maglakad papalapit sa matanda para itanong rito kung sino ang kinakausap. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang biglang huminto si Tatang Isko sa pagsasalita at humarap sa akin noon. Tumitig ng diretsyo. Tatang Isko, ayos lang po ba kayo? May problema ho ba? Alam kong may tangan ka sa kaliwa, David. Nararamdaman ko ang presensya mo. Pero alam mo bang ang sabi nila sa akin ay nagugustuhan ka nila at balak ka nilang kaibiganin? Nang marinig ko ang sinabi ng matanda, sandali akong nagitla at nagtaasa ng mga balahibo ko sa buong katawan. Sa hindi mawaring dahilan ay parang may kung ano akong nararamdaman sa paligid. May mga nagbubulong-bulungan. Pakiramdam ko ay napakarami ng kung sino o anuman ng mga nilalang na nagbubulungan ng mga sandaling yon. Pero noong nilibot ko sa buong paligid ang paningin, tatatlo lang naman kaming naroroon. Pero bakit pakiramdam ko ay parang napakarami namin nun? Kakaiba na rin ang alinsangan ng hangin na nararamdaman ko. Alam niyo, Tatang, huwag naman kayong manakot ng ganyan. Hindi ako sanay. Seryoso ako, iho. Kahit kailan, hindi ako nagbibiro kapag mga nilalang ang pinag-uusapan, ha? Saglit na natigilan ako at sinipat ang kaibigan ko.
Nang tingnan ko ang matanda ay nakita kong sumeryoso lalo ang mukha niya. Tapos maya-maya pa ay bigla na naman itong tumawa na para bang baliw nun. Bigla ko tuloy naalala si Mang Benjamin sa kanya. Tawa pa rin ito ng tawa at nagpatuloy na sa paglalakad. Naiwan naman akong nakatulala at pilit na binabalikan ang sinasabi ng matandang ito. Hindi ko kasi siya maintindihan kung ano ang ibig tukuyin tungkol sa nagugustuhan ako at ibig kaibiganin. Hoy tol, ano pa yung tinutunganga mo dyan? Halika na para makaalis na tayo. Tawag sa akin ng kaibigan ko noon. Napapitlag naman ako at agaran ng naglakad, papalapit sa kanila. Sa paglipas ng mga oras at sa palagay ko ay nasa may hating gabi na yon. Kasalukuyan kaming naglalayag sa gitna ng malawak na karagatan. Nga pala, kayong dalawa, kung ano man ang makikita o maririnig ninyo dito sa gitna ng karagatan, huwag nyo na lang pansinin ha. Isipin nyo na lamang na kung paano natin mahanap ang mutya. Nang sa ganon, hindi kayo maengganyo ng mga masasamang nilalang na naninirahan din dito sa ilalim ng karagatan. Maliwanag ba? Sigo, tatang. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya namin yung mga sarili namin. Talaga lang ha. Huwag ninyong maliitin itong ginagawa natin. Dito nakasalalay ang ating buhay. Alam nyo, sa ginagawa natin ay walang sino man ang makakatulong sa atin kaya huwag kayong basta-bastang magpaniwala kung may makikita o mapapansin man kayong kakaiba. Bumulong naman sa akin ang kaibigan ko at nagtanong kung ano ang nangyari sa matanda. Bakit parang nag-iba ang kinikilos nito simula nang tumuntong kami sa malawak na karagatan na yon? Ewan ko, Will. Hindi ko alam eh. Ako nga rin nagtataka. Hindi naman ganyan yung kinikilos niya nung nasa bahay pa tayo, diba? Mahinang tugon ko nun. Parang may sayad yata yung matandang yan, David ah. Bakit ba kasi sa dinami-rami ng mga kaibigan ni tatay, yung matanda pang yan yung isinama nating maghanap ng mutyang sinasabi ni tatay. Alam ko lang na may sayad yan, edi sana sa iba na lang tayo humingi ng tulong. Sira ka talaga. Baka mas maraming alam yan tungkol sa mutyang hinahanap natin. Hayaan mo na. Huwag mo na lang pansinin. Importante, nandito na tayo. Mahanap na natin yung mutya. Narinig naming tumikim ang matanda habang nakangising tumingin sa amin nun. Nang mga sandaling yon, kakaiba na talaga ang nararamdaman ko. Pakiwari ko ay may kung ano nang hindi maganda ang mangyayari sa aming dalawa ng kaibigan ko nun. Nang tingnan ko kasi si Tatang Isko, kinikilabutan ako sa ginagawa nitong pagkakangisi. Maya-maya pa, habang nasa laot kami ay may namataan akong kumikinang na bagay na nakalutang sa dagat at papalapit yun sa gawin ng bangkang sinasakyan namin. Natatamaan yun ng liwanag ng buwan, kaya't kitang-kita yung isang maliit na kabibe. Kaagad na kinalabit ko ang kaibigang si William at itinuro sa kanya ang nakalutang na kabibe. Pero kahit anong sabi at turo ko sa kabibe ay hindi niya yun nakikita. Samantalang si Tatang Isko naman ay tahimik lamang at hindi pinapansin ang sinasabi ko noon. Para ka namang timang, David. Wala naman akong nakikitang kabibe ah. Pinaglolo ko mo yata ako eh. Kanina pa ako tingin sa tinuturo mo pero wala naman oh. Reklamong wika pa ng kaibigan ko at kakamot-kamot ito ng ulo. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi mo ba nakikita? Pamimilit ko noon at sinabihan niya naman akong magseryoso na at huwag ng kung ano-anong kalokohan ang sinasabi. Dahil nilalamig na siya, tinaantok nun. Gusto na rin niyang mahanap ang mutya para makauwi na kami sa bahay at makatulog na.
Alam kong hinahanap natin yung mutya ng kabibe, tol. Pero napaka-imposible naman yung sinasabi mo. Bigla na lang lumutang at magpapakita yung mutya ng kabibe. Ano yun, ganun-ganun lang? Walang kahirap-hirap na makukuha natin yung mutyang yon. Totoo nga yung sinasabi ko, William eh. Hindi niya pa rin ako pinaniniwalaan. Kaya naman noong nakita kong malapit na sa kinaroroonan namin ng maliit na kabibe na yon. Kaya naman para mapatunayan ko sa kaibigan kong nagsasabi ako ng totoong may nakalutang talagang kabibe, ay napagpasyan kong abutin yon para ipakita sa kanya. Pero noong inaabot ko na ang kabibe at nahawakan ko na yon, naramdaman kong bigla na lamang may mahabang kamay ang humawak sa braso ko at mabilis na hinatak paalis ng bangka. Sa isang iglap lang ay mabilis akong bumagsak sa tubig at nung ikinawag-kawag ko ang mga paa ko para makalapit sa bangka, naramdaman kong may kamay na may matatalas na kuko ang humawak sa paa ko't hinihila ko nito pailalim. Dahil sa pagkabigla at hindi inaasahang pangyayari, hindi agad ako nakapanlaban. Narinig ko namang nagsusumigaw ang kaibigan ko at pilit niya akong tinutulungan nun. Tol, abutin mo yung kamay ko, dali! Bilisan mong lumangoy! Sigaw ng kaibigan ko. Nakikita ko sa kanya ang takot na nararamdaman habang may itinuturo sa likuran ko. Sigaw pa siya ng sigaw na mas bilisan ko pa ang paglangoy dahil may malaking nilalang umano ang humahabol sa akin noon. Akmang lulusong na sana siya sa tubig pero mabilis siyang pinigilan ng matanda at nasipat kong para silang nagtatalo. Maya-maya pa ay nararamdaman ko ng anumang sandali ay malulunod na ako gawa ng may malaking nilalang nga ang sumampa mula sa likuran ko at muli ay hinila na naman ako nito pailalim. Kahit hirap na akong pilit na kumakawala sa dambuhalang nilalang, napilit inaagaw sa kamay ko ang mutya ng kabibing sinliit lamang ng holen, ay hindi ko yun binigay. Sa isip-isip ko, magkakamatayan muna kami ng pesteng nilalang na yon bago niya makuha sa akin ang mutya. Pilit na ikinawag-kawag ko ang kamay ko. Wala pang pag-aalin lang ang pinagsisipa ang nilalang na yon. Tulong, William! Tulong! Paulit-ulit na sigaw ko sa tuwing nakakawala ako sa dambuhalang nilalang na may mga mahabang dalirit, punong-puno ng kaliskis. Patuloy pa rin akong hinahatak palayo sa bangka. Kaya't kahit anong pagsisisigaw ko ay hindi ako matutulungan ng kaibigan ko. Samantalang ang matandang antingero naman ay nakita kong nakaupo lamang ito habang nakatingin sa akin nang nakangisi. Kahit na hirap na at pagod na ako sa pagkakawag ng kamay, ay hindi pa rin ako sumusuko nun. Pilit pa rin akong lumalaban at kumakawala sa nilalang para makalangoy papunta sa bangka. Sa hindi malamang dahilan, tila ba nakarinig ako ng boses ng isang babae. Ipinapaalala nito ang punyal na nilagay ko sa bulsa ng suot-suot kong short. Kagad kong kinapa ang bulsa at noong makapa ko na ang punyal, mabilis ko na yung hinugot at walang pag-alinlangang pinagsasaksak ang nilalang. Maya-maya pa ay narinig ko nang sumigaw ang matandang antingero ng, "Wag na wag mong bibitawan ang mutya ng kabibe! Ano man ang mangyari, kapag dinadambahan ka uli ng nilalang na yan, wag na wag kang magpapadaig!" Matapos kong marinig ang sinabi ng matanda, ay mas lalo pa akong naging porsigidong makaahon sa dagat. Mabuti na lamang at bago pa man ako muling mahabol at mahabulot ng nilalang,
ay nakasampa na kaagad ako sa bangkang yon. Dali na! Bilis na mo na dyan, William, para makauwi na tayo. Nararamdaman kong may panganib pa ang nag-aabang sa atin. Delikado tayo dito sa gitna ng laot. Utos pa ng matanda. Hingal na hingal ako dahil sa nangyari. Mabuti na lamang at makaraan ng mahigit 1 oras ay nakabalik na kami sa Pangpang. Noon nang naglakad na kami pabalik sa bahay, ay may naaaninagan akong nakakapanghilakbot ng nilalang sa hindi kalayuan. Nakamuestro yun ng padapa, na para bang pusang handang manunggab anumang sandali. Tanging ang makikita mo lamang sa nilalang na yon ay ang mga matang nagbabaga. Sa kadahilanang ang buong katawan nito ay nanlilimahid sa langis na animoy, ipinangpahid rin sa buong katawan ang puwet ng kalderong punong-puno ng uling. Sinasabi ko na nga ba? Ayun na. Ikaw na yung bahala dyan, David. Mukhang masusubukan ang mutyang nakuha mo. Mag-iingat ka. Huwag mong hayaang makuha ng aswang na yan ang mutyang hawak mo. Ikaw ang pinili ng gabay ng mutya kaya ipakita mong karapat-dapat ka. Tinapik-tapik pa ako ng matanda sa balikat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon. Dahil hindi pa man ako nakakabawi sa nangyaring labanan sa gitna ng karagatan. Ito na naman. Mukhang mapapalaban na naman ako. Mahigpit na hinawakan ko ang punyal at sa kabilang kamay naman ang mutya. Kahit anong mangyari, walang makakaagaw ng mutya na hawak-hawak ko. Ako ang nakakita nito, kaya ang ibig sabihin lang ay sa akin ito ipinagkatiwala. Huminga ako ng malalim matapos kong sabihin yon. Nung makita kong mabilis na akong sinunggaban ng aswang, patakbo na akong sumalubong rito at inundayan ng saksak. Napaatras naman ng nilalang nang madaplisan ito sa braso niya. Galit na galit at tumaangil na inundayan ako sa pamamagitan ng matatalas na kuko ng nilalang. Pero sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay para bang napakaliksi kong kumilos. Pakiramdam ko ay nakalutang lamang ako dahil sa kahit anong gawin ng nilalang ay hindi ako nito mahuli-huli sa tuwing dinadambahan ako. Naging mahirap ang ikalawang pakikipagbakbakan ko sa nilalang na yon. Gawa ng napakadulas ng katawan niya. At ang hirap-hirap akong mahawakan ito. Idagdag pang napakabaho nito at parang mas hihimatayin pa ako sa mabahong amoy ng aswang kesa sa kabang nararamdaman. Noon ngang nakahanap na ako ng tiyempo ay mabilis ko nang inundayan ng saksak sa dibdibang nilalang. Paulit-ulit na inundayan ko ito at mas lalo ko pang ibinaon ng punyal at inikot yun sa dibdib niya. Kaya't umangil ng napakalakas ang aswang at malakas na iwinaksi ako. Agara naman akong tumalsik sa hindi kalayuan na para bang itinapong papel lang. Pero pagkabagsak ko sa lupa ay wala man lamang akong nararamdamang sakit o ano paman. Nung tumayo na ako at lalapitan na sana ang nilalang, mabilis na yung kumaripas ng takbo. At sa isang iglap lang, ay naging isa na yung pusang mabilisang kumaripas ng takbo palayo. Ngayon ay napatunayan na nating para sa'yo talagang mutyang yan. Dahil wala pang isang araw na hawak mo yan ay napaamo at nagamit mo na kaagad sa pakikipaglaban. Saad ng matanda sa akin at inaya na nga kaming umuwi nun. Tol, David, naayos ka lang ba? May sugat ka ba? Kinakabahan ako kanina, kala ko napano ka na eh. Umiling-iling ako at sinabing wala akong sugat nun. Huwag siyang mag-alala, gawa ng ayos na ayos lamang ako. Ni hindi nga ako nakaramdam ng pagod o hingal nun. Ingatan mo yung mutyang hawak mo
Dahil karamihang nasa kaliwang gawain ay gustong-gusto nilang magkaroon ng ganyang klaseng mutya. Kung hindi mo kasi alam, napakalakas ng mutyang hawak mo, David. Maging ang pangil ng kidlat, kayang-kaya niyang pataubin. Basta't nasa maayos at mabuting pangangalaga lamang ang mutyang yan. Nang makauwi na kami sa bahay, nagpainit muna ako ng tubig bago nagpalit ng damit. Samantalang ang kaibigan ko naman ay dire-diretso na sa silid para makapagpalit. Kanina pa rin umano siya nilalamig nun. Matapos kong makapagtimpla ng kape, tinawag ko na sila. Habang nagkakape nga ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga nangyari yon. Nga pala, Langya, bakit naman ganun? Hindi niyo ako tinulungan kanina dun sa dagat Kamunti ka na talaga akong malunod. Tanging ikaw lang ang nakakita ng mutyang hinahanap natin. Kaya kahit natulungan ka namin at makikipagbakbakan kami sa nilalang na naninirahan sa ilalim ng dagat, hindi kami papansinin ng pesteng yon. Hawak-hawak mo yung pakay nun Gusto nga sana kitang tulungan tol Kaya lang itong si Tatang Isko pinigilan ako. Binalingan naman ito ng matanda. At sinabihang alam naman umano nito ang rason kung bakit pinigilan niya ito. Isa pa, kung nagmamatigas ito kanina, baka bangkay na itong uuwi sa lugar namin. Dahil bukod sa nilalang na nakakasagupa ko ay may iba pang nakaabang nun. Tumahimik na lamang kaibigan ko at napapangiting nagwika sa akin ng, sa wakas, ay maaalis na umano namin ang medalyon at mababasag na ang kung anumang itim na enerhiyang bumabalot sa medalyong yon. Kinabukasan nga ay bumalik na kami sa bahay ni William kasama ang antingerong matanda. Sa maniwala man kayo o sa hindi pa man nahahawakan ni Tatang Isko ang medalyong suot ni Mang Benjamin. Ay sinabi niya na sa aming kung ano ang nangyari doon sa huling nagmamay-ari ng medalyon bago ito napunta kay Mang Benjamin. Ayon sa matanda, masyadong napakagaling at tuso ang demonyong nananahan sa medalyon. Dahil hindi yun mararamdaman ng mga ordinaryong antingero lamang at ng mga albularyo. Ang tanging makakaalam lamang noon ay isang antingerong may kaalaman rin pagdating sa pampabarang. Nagpakawala muna siya ng orasyon sa paligid ng bahay bago ako inutusang kunin ang medalyon. Habang inihahakbang ko ang mga paa ko palapit kay Mang Benjamin noon, nakita kong nag-iiba na ang kanyang itsura. Maitim na ang gilid ng kanyang mga mata. Mabalasik yon. Nakatitig sa akin habang nagsusumigaw itong lumayo ako at huwag hubarin ang medalyon. Sa dumadagundong na boses ay sinabi nitong 2 pamilya na lamang ang kailangan nito at makukumpleto na ang lahat. Makakalaya na ito sa matagal na pagkakakulong. Nababanaag ko rin ang itim na enerhiyang lumalabas sa katawan ni Mang Benjamin. At noon ngang makuha ko ng medalyon, ibinigay ko yon sa matandang antingero. Agad namang inusala ng matandang antingero ang medalyon ng sabulag at inilibing sa malayo. Nang sa ganon ay ni isa man ay wala nang makakakita at makapulot pa ng medalyon ng sator. Matapos ang pangyayaring yon, labis-labis ang pagsisisi ni Mang Benjamin. Tumigil na rin siya sa pagiging antingero dahil sa natatakot siyang baka maulit muli ang nangyaring nakapulot siya ng medalyong pinamamahayan ng isang sumpa.